It is only in sorrow bad weather masters us. In joy, we face the storm and defy it. Kaya dapat nating isipin ang kahalagahan ng positive thinking. Dahil lagi lang nating isipin that rain is just a confetti from the sky. And always remember, no person has the right to rain on your parade. Kaya keep on reaching, keep on dreaming, and keep on living. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOS TV, your most comprehensive, real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOS TV, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. Ang DOST, walang pinipiling panahon, walang pinipiling sektor na tutulungan. Mapa-agriculture o mapa-health man, andyan lagi ang DOST para magbigay ng suporta. Tunghayan yan sa ating back-to-back documentaries maya-maya lamang. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon for today. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Alzar Aurelio para sa ating ulat panahon. Magandang umaga sa iyo, Jel, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng DOS TV. Medyo mainit po ating panahon sa buong bansa dahil po hindi po nakaka-apekto ang amihan sa ating bansa. Pero magbabalik itong epekto ng amihan bukas at inaasang ko natin ma-apekto nito ang Northern Luzon. Bagamat wala pong amihan, maganda po ang ating panahon at asahan pa rin natin ang mga isolated mga pag-ulan or thunderstorm. Lalo na po ang silangang bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay bahagyang pong mainit, so asahan po natin na agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa bandang Visayas, sa Cebu ay bahagyang mainit pa rin, kung saan inaasahan po natin na agwat ng temperatura ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, na inaasahan talaga natin mainit po dyan, sa Davao ay asahan po natin ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Base sa ating mga satellite images, ay wala po tayong inaasang low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung makikita na napakalinis po ang ating kaulapan dito sa loob ng PAR. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Section, ako po sa Alzar D. Aurelio. And for an exclusive content na dito nyo lang sa DOS TV makikita, here's Mr. Danilo Flores for our flood and water level advisory. Magandang umaga, Jel, saka sa ating mga taga-subaybay sa DOS TV. Ito yung ating update sa mga minumonitor nating dams dito sa Luzon. As of 6 o'clock this morning, yung ating Angat Dam, kung saan dito siya nakapaloob sa Pampanga River Basin na nasa Bulacan. As of 6 o'clock this morning, nasa 205.5 meters above sea level. Bumaba siya ng 14 centimeters in the past 24 hours. Ang ating San Roque Dam, kapaloob siya sa Agno River Basin, nasa San Manuel, Pangasinan. Sa past 24 hours, nasa 282.68 meters. Bumaba siya ng bahagya 0.01 meter sa 24 hours. Ang Pantabangan Dam, upstream siya ng Pampanga River Basin sa Karanglan, Nueva Ecija. Patuloy sa kanyang pagtaas sa kasalukuyang level na 205.97. Tumaas pa siya ng 5 centimeters in 24 hours. Ang ating Magat Dam sa Isabela, sa Cagayan River Basin naman ito nakapaloob, sa kanyang level ngayong umaga na 190.42. Patuloy siya sa kanyang bahagyang pagbaba.
Ina-expect natin ito dahil wala ng tag-ulan o hindi na dumadaan ng tag-ulan sa atin. Nasa northeast season na tayo, so we expect lesser rains dahil northeast season na. So far, ito lang yung ating mga minumonitor na level o dams dito sa Luzon as of 6 o'clock this morning. Mula pa rin dito sa Pag-asa, HMD, Danny Flores nag-uulat. Isang nakamamanghang astronomical event ang magaganap mamayang gabi mga ka-forever. Ayon sa Space Sciences and Astronomy section ng DOST Pag-asa, the moon will reach perigee o ang closest point ng moon habang umiikot ito sa Earth mamayang November 14, 2016 at 7:21 p.m. Philippine Standard Time, almost 2 hours 31 minutes before going full moon at 9:52 p.m. This will be the closest perigee since January 26, 1948, and the moon won't be seen this close to Earth again until November 26, 2034. This means we'll be seeing a closer and larger apparent diameter moon this year, a supermoon. A supermoon is actually a modern astrological term coined by Richard Knoll and defined it as a new or full moon that occurs when the moon is within 90% of its closest approach to Earth in a given orbit. In astronomy, it is called as perigee full moon, a full moon that is closer to Earth than average. According to NASA, a supermoon or perigee full moon can be as much as 14% bigger and 30% brighter than an apogee full moon or the moon whose point is the farthest from Earth. However, a 30% difference in brightness can easily be masked by clouds or the competing glare of urban lights. This year's supermoon is one of the closest and biggest in 68 years and it won't happen again until 2034. Kaya wag nang magdalawang isip na tumingala mamaya. Kumuha ng photos at abangan ang supermoon dahil minsan lang maganap ito. I-share nyo na rin sa amin ang inyong mga nakunang litrato ng supermoon upang ma-feature namin. Flooding happens when a large amount of water submerges what is typically dry land. Flooding can threaten the safety of communities, result in damage to crops and infrastructure, and disrupt daily activities. Floodwaters may come from incoming ocean water, overflowing lakes and rivers, and overwhelmed canals and storm drains during heavy rainfall in urban areas. Two factors determine if an area is prone to flooding. First is the amount of water entering the area over time. Heavy rains, overflowing dams, and rapid sea level rise are examples of events that bring a sudden influx of water inland. Second is the topographic setting of the area. Low-lying areas, more so if surrounded by elevated regions, are very prone to floods. This is also true for coastal and riverside areas. Several types of floods may be identified based on their causes and characteristics. When heavy rainfall occurs within a short period of time, usually 1 to 3 hours, flash floods can occur. Flash floods also occur when an artificial damming of the waterway happens, followed by the release of stored waters when the temporary dam gives way. Meanwhile, inundation occurs in low-lying areas where water typically accumulates. This also happens when groundwater rises over land. Heavy rains may also increase the amount of runoff along rivers and creeks downstream, causing the process called overtopping. This happens when water exceeds the level of the stream banks. Urban flooding mainly occurs due to drainage systems that are either clogged, poorly constructed, or simply overwhelmed by the volume of rainfall falling in an urban setting. Tidal flooding can be a recurring event that happens during high tide. Because of the gravitational pull of the sun and moon, seawater level in coastal areas rises twice daily. When this natural phenomenon coincides with a heavy downpour, flooding can ensue in areas where rivers meet the ocean. When typhoons occur, the low pressure of the typhoon and the strong winds it brings
may cause the transport of large amounts of seawater inland, causing storm surges. On the other hand, when earthquakes and landslides occur underwater, they may be strong enough to cause a tsunami, where a series of high waves are generated. Although floods are usually agents of disasters, not all floods are bad. Seasonal flooding is an important source of nutrients in agriculture. They also help in the recharge of water supplies in dams and aquifers. A disaster only occurs when people are not prepared for floods due to poor land use planning, insufficient warning systems, and the lack of mitigation measures. Strong winds, heavy rains, floods, storm surges. These are just some of the hazards that are brought by tropical cyclones. The formation of tropical cyclones is a natural phenomenon that is used by the Earth to attain balance or equilibrium, transferring energy from the equator to colder parts of the Earth. They are called by various names. In the Northwest Pacific, we call them typhoons. In the Indian Ocean and Southwest Pacific, they are called cyclones. And in the Atlantic, they are called hurricanes. They are often found to form within the Intertropical Convergence Zone, or the ITCZ, where the northeast and southeast trade winds meet. Typhoons form just like how ordinary rain clouds form. They start from the evaporation of water molecules from the ocean. Because this moist air is warm, they travel upwards until they meet with cold air. At this point, they start to condense and form clouds, resulting in rain showers. The clouds dissipate and vanish after precipitation is completed. With a very active system, clouds can group together into large clusters of thunderstorms. These clusters of clouds are areas of low pressure in the atmosphere. When combined with warm ocean waters, typically over 26 degrees Celsius, they join two of the key ingredients in transforming ordinary clouds into deadly typhoons. Converging winds also help the movement of warm, moist air from the ocean upwards and contribute to the circulation of the typhoon. With an organized circulation, the low-pressure area becomes a tropical depression. As the tropical depression drifts, it may encounter areas of the ocean where it is exceptionally warm. This will further drive the increase of its circulation, transforming it into a typhoon. And when conditions are ideal, the system starts to rotate even faster, and now on a clear center, the eye of the typhoon. Project NOAA has developed an early warning system that will allow users to see and monitor incoming weather disturbances. These tools give people the ability to make informed decisions as they are able to determine the dangers and risks a hazard can bring. The animated images from the Himawari satellite allow users to monitor storms that may enter the Philippine area of responsibility. The satellite image shows the size of the storm and the direction where it is headed. It can also show rain clouds, which can indicate areas where it will rain. Given that a certain community experiences rainfall, Project NOAA is also able to monitor the amount of rain, because the Doppler radar stations accurately display the coverage of the rain clouds. Thus, areas where it might rain are effectively marked out. If there is continuous heavy rainfall in the identified areas, the automated rain gauges in the upper parts of the watershed gather and record the amount of rainfall over a set period of time. If the sensors continue to display continuous rainfall, the next step is to check out the water level sensors. These sensors indicate the rise and fall of a river's water level. Continuous rainfall in the highlands make the rivers swell. You can use the water level sensors to detect whether or not a river is about to overflow. If the graph shows a continuous rise of water, then there is already a likelihood for flooding. All these sensors help LGU officials know how much time remains before the potentially damaging landslide or flash flood hits their community. To know which areas will be hit by landslides, flooding, or storm surges, you can check the hazard maps that are also in the Project NOAA website.
The early warning systems combine the resources of several agencies of the Department of Science and Technology. This is to effectively highlight the maximum warning for every community. Coordinated emergency management using the reliable data from these hazard early warning systems can help achieve a hazard-resilient society. Empowering communities with proper hazard and risk information allows for timely and responsive preparations even before a hazard hits. This can lead to zero casualties. With proper planning and mitigation using science and technology, we are one step closer to a disaster-resilient Philippines. Visit noaa.dost.gov.ph to know your hazards. RX box and irradiated carrageenan, ilan lamang yan sa mga recent innovations ng DOST para sa bayan. Patunay lamang na mapa-agriculture o health sector man ay pwedeng maging beneficiary ng projects ng agency na ito. With breakthrough after breakthrough, DOST strives to make life better for everyone at sa bawat pagdaan ng araw, todo buhos ang biyaya galing sa DOST. Tunghayan po natin ang ilan lamang sa mga projects ng DOST para sa mamamayang Pilipino. Ayun po ang isang mabigat na dagok natin sa agrikultura. Kasi yung mga matatanda pong magsasaka parang ayaw na nilang pumalit. Wala nang makakapalit. Kasi nga po yung mga anak nila nakapag-aral na. Kami naman po magsasaka, hindi naman namin sila pipilitin kung ano ba yung gusto nilang tahakin sa buhay nila. Nagiging problema lang po natin ay talagang ang mga magsasaka pong matatanda, wala na po silang nakakapalit. Nakita po naman natin na wala na tayong makitang bata na nagsasaka. Christian, alam mo ba ang buhay ng isang magsasaka? Pumasok pa sa isip mo na gusto mo itong gatuhan ng buhay? Hindi po. Ayaw po. Mahirap po eh. Nung araw po, kung akin pong iisipin, sa panahon po noon ay parang mas maginhawa yung daloy ng tubig sa amin. Kasi unang-una sa Angat ay sakop ng Bulacan na kami yung prioridad.
pabago-bago po ang presyo ng mga halaga ng mga gamit namin pataba, mga insecticide, molluscicide. Kaya po, yun ang umapekto sa negosyo ng magsasaka. Sa laki ng gastos, hindi man nila mabawi yung puhunan. Papasokin po ngayon ng bayar yan. At siyempre, sa magsasaka, para medyo siguro magandang presyo ng lupa, napipili sila ng ibenta. Ang isang problema natin, kasi lalo-lalo sa amin, yung land conversion. Kasi nakikita namin dito, ako sa personally na nakikita ko, sa Municipal Agriculture and Fishery Council Chairman, nakikita ko na yung lupa natin dito ay naku-convert na. So kailan lang merong nabili dito na nasasakupan ng aming irigasyon dito sa kabila ay 6 hectares. Tinatambakan na ngayon at binabakuran. Ngayon may nakatakda pang 35 hectares dun sa lugar na yun na ibinibenta na rin ng mga magsasaka. So yun po yung nakakalungkot. Sa palagay ko po kasi nga po sa akin nga pong pagmamasid, na kami nga pong mga magsasaka ay paedad na ng paedad at nakikita namin sa mga kabataan na nawawala ng hilig tungkol sa pagsasaka. Kasi yung iba po na kabataan ngayon, sanay na sa mga gadget. Kasi nga po nakita namin dahilan dahil katulad nga po nung yung mga magulang nakita nila na hindi makaahon sa hirap dahil sa pagsasaka. Kaya isang bata, talagang hindi yun namin mapilit na sila yung magsipagsaka rin. Pero kung ang magulang po nila nakita lang tumataas ang antas ng pamumuhay sa pagsasaka, hindi aalis ang isang bata sa pagsasaka. Hindi mo magiging magsasaka? Hindi. Bakit? Hindi ko naman gusto yun eh. Iba yung gusto ko eh. Ang gusto nila, maranasan nila yung maayos na pamumuhay, gusto pang mamasukan sa pabrika. Tsaka karamihan po sa mga bata ngayon konting init lang, nagre-reklamo na. Ang pagsasaka po, hindi stable ang kita. May panahon pong maganda, may panahon namang bagsak. Kasi may mga kalamidad nga po tayo dumarating, lalo daw ka ngayon, El Nino, La Nina. Kaya yan po mabibigit na kalaban ng magsasaka, yung panahon. Saan masikit pa sa pagsasaka, gusto kong maging future ko. Ganon. Ito yung ating gulamang dagat. So, ibig sabihin, ang karajinan, ito ay seaweed na kinukuha natin sa dagat. So, karajinan is a food, meaning kung ito ay pagkain, ito ay safe. At yung hormones, enzymes, and minerals na nandoon sa ating gulaman dagat, which is the karajinan, ito ay in-extract at diniscover ng PNRI para gawing plant growth enhancer. So, I am Dr. Lucille Abad. Ako po ay isang career scientist at saka supervising science research specialist ng Chemistry Research Section of the Philippine Nuclear Research Institute. Isang analytical laboratory where normally ina-analyze natin yung mga products such as the carrageenan, plant growth promoter, or plant food supplement. Ito po ay isang tinatawag nating polymer. Sa word itself, polymer, poly, ibig sabihin marami, monomer from the word monomer, na pinagdugtong-dugtong siya. Therefore, ito, pinagamitan ng radiation, ang pinuputol-putol niya yung polymer such that magkaroon tayo ng small molecule para pwede siyang pumasok sa isang tanim and it will enhance the plant growth promoter effect in plants. Maintindihan nyo, pag sinasabi ko sa inyo, di ba, marami tayong mga patients, cancer patients.
na nagsasabi magpapa-cobalt 60 treatment tayo o radiation treatment. So it's the same principle na instead of tao ang pina-irradiate, ang carrageenan ang pina-irradiate natin para maputol-putol yung polymer. So definitely hindi ito dangerous kasi ang taong pina-irradiate hindi naman naging radioactive, di ba? So, similarly, ang product na carrageenan na inirradiate natin using the cobalt 60 or electron beam, hindi rin naging radioactive. Kaya po ay nandito sa Central Experimental Station ng UPLB. Carrageenan, this is really a breakthrough. Actually, carrageenan, we usually use this as a food additive. This is very popular. The modified, industrial carrageenan is very popular because these are being used in the food industry. Halos wala naman po pagkakabi. Ang pagkakaiba lang po, yung growth nitong palay ay maganda. Pati yung mga bunga niya. Kaya makikita nyo naman, hinog na hinog sila. Ganda-ganda na kanilang ng stand nila. Makikita nyo natin yung panicle niya, mahaba, at saka yung pinakabunga niya ay siksik na siksik. Tumaas yung kanilang produksyon ng palay. Yung umaanin ng mga 100 kabans, ngayon karaniwan 110 to 120. Kaya nagpapasalamat sila kung na itong carrageenan natin ay na-introduce dito sa Pulilan. Nakapag-spray kami ng carrageenan ng 3 beses, pero minsan hindi kami nag-spray ng chemical. Ang main objective ng ating carrageenan ay hindi lang para maging growth enhancer. As plant nutrition, tinitingnan natin deeper ano pa yung science behind better good nutrition. Kasi sa organic agriculture, sinasabi nila, pagka maganda ang nutrition, maganda rin ang kanyang tolerance or resistance sa pests and diseases. So titingnan natin yon. Nasa pamagitan ng carrageenan, na masustansyang carrageenan, tinitingnan din natin na ang halaman magkakaroon siya ng tolerance sa mga fungal virus, bacterial leaf blight, at saka sa iba pang mga pesti ng halaman. Nandito po tayo sa isang greenhouse sa Crop Protection Center. Saan makikita natin yung unang mga rice plants na ititest para sa carrageenan. Makikita natin yung 10 days old seedlings to be tested for tungro disease upang malaman natin kung may resistance na magaganap kapag nisprayan siya ng carrageenan. Ang green leaf hopper ay nagtatransmit ng tungro virus. Siya ang pinakakalaban ng halaman pagdating sa transmission ng tungro virus. Ngayon, kailangan nating malaman kung ang carrageenan ba ay nakaka-prevent ng disease nagdadala ng tungro. Kung wala siya, walang tungro. Ako po yung parang under ng isang study for mag-evaluate for the bioefficacy of carrageenan sa tungro diseases po. So far, nakaka-reduce siya ng pagdami ng tungro resistance. Sinasabi nga nila sa field na mukhang gumagaling yung halaman. Ngayon, kailangan pa natin itong pag-aralan pang mabuti sapagkat pagkakaalam natin, kapag ikaw ay natungro, hindi nagagaling ang halaman mo. Naka-spray na kami, susunod na spraying namin, meron pa rin ulit siya, susunod na spraying, nakaka-recover na sila. Yung second spraying, halos nakaka-recover na. Wala pa naman pong reports na may biohazard yung carrageenan tsaka environmental issues regarding carrageenan. So, parang mapuprove po namin na environmental friendly po yung application ng carrageenan. The carrageenan, radiation-modified carrageenan for rice really is a breakthrough. One is that it can increase yield to as much as, the average is 15 to 40%, but
We have different results with our field trials in Bulacan, where we got at least 65%. So this really has the potential. This really has the potential, a breakthrough product, which can really help our farmer beneficiaries for rice. And we are aiming at also testing it for other crops like vegetables. Sa palagay ko po, ito naman ay talaga naman katanggap-tanggap at kailangan na talaga i-adapt na talaga ng mga magsasaka. I-grab na yung pagkakataon na ikinukuha ng Karajinan. As early as this, we can say that the Karajinan really has the potential to become a really big thing. Kung may chance, kung makakabili pa ako, bakit hindi po? Ewan ko, di ko sigurado eh. Siguro po, opo. Kasi po, yung lolo ko po may lupa rin sa Talavera. Nagpapaani po sila doon. Siguro po kung bibigyan ng pagkakataon, gusto ko pong ipagpatuloy. Siguro pwede rin po. Kasi maganda rin pong pagkaan ng agriculture. Siguro po, iba na lang. Ibang business na lang. Ibang business talaga. Ikaw? Grab po na po yung opportunity. Siguro po, tulungan natin, magbigay pa tayo ng programa sa magsasaka para i-encourage natin sa mga bata na kumuha din, kahit na nag-aaral sila, kumuha sila ng mga agriculture na mga courses na may kinalaman sa agriculture. So actually itong araw na to napakahalaga sa amin sa National Crop Protection Center. Ito po yung aming 40th anniversary. So 40 years na ho ang National Crop Protection Center. Ang pinaka-highlights po itong ating Karajinan project na funded ng PICARD DOST. So makikita po ninyo ito, iba't ibang treatments, no? Merong mga abono, yung nabibili yung abono na nilagyan natin ng Karajinan. At ano ang kagandahang magagawa nito sa ating palay para makatulong sa ating magsasaka. Kasi ang NCPC, ang mandate namin, tumulong sa mga magsasaka. Kaya ito yung isa sa highlights natin. Maliban pa roon, ayon sa mga field trials, ang enhancer na ito ay kayang magpatibay ng mga rice stems upang lumaban sa mga matitinding bagyo. Tumaas din ng halos 65% ang ani ng mga magsasakang gumamit nito. Ang proyektong ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa ekonomiya ng Pilipinas. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang at sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ko ng kaya kong ubusin upang sa aking pinggan walang matirang kanin. Gayun din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin, pati na ang ibang pagkain bukod ng kanin tulad ng saba, kamote at mais. Tuturo ko sa ibang responsableng pagkonsumo na mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka at ang makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking sasapuso panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid ay may buhay na masasagip. Ang Pilipinas ay isang bansa na progresibo dahil patuloy ang pagpasok ng makabagong sangkap at ideyang pangsiyensya at teknolohiya na abot kamay sa karamihan ng Pilipino. Patunay nito ay ang pagtaas ng bilang sa paggamit ng mga makabagong mobile phones, pagdami ng mga bihasa sa paggamit ng computer, at mga kasangkapang pangmedikal na isinusulong ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor para mabigyang halaga ang kalusugan ng bawat Pilipino. At dahil dyan, karamihan sa ating mga kababayan ay nakararamdam ng kaunting kaginhawaan sa kanilang pang-araw-araw na laban para mabuhay. Ngunit sa isang banda, mas marami pa rin sa ating kababayan ang hindi nakakaranas ng tulong at kaginhawaang hatid ng modernong teknolohiya. Maraming malalayong lalawigan at liblib na lugar ang hindi inaabot ng modernong teknolohiya o di kaya mga kababayan natin na mahirap na hindi kayang ibalikat mag-isa ang gastusin para sa ikagiginhawa ng kanilang buhay. Dito pumapasok ang telehealth,
isang programa ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development at ng UP Manila National Telehealth Center at UP Diliman. Telehealth, this is one of the major programs of the Philippine Council for Health Research and Development, wherein you have electronic data of patients, and this can be used as database. The telehealth program of the Philippine Council for Health Research and Development is one of their major projects, or rather programs. And it has several components, one of which is the electronic database of patients. Another component of which is what we call the RX box, wherein we can deliver health service to far-flung areas using ICT, using SMS, and so on. Ang pagsulong ng kalusugan sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya para sa kaunlaran at kaginawaan ng buhay sa bayan ni Juan. Mga lugar na malalayo sa pagamutan na mas lalo pang pinahirap ng kapuluan ng Pilipinas kung saan kailangang tumawid ng mga ilog at dagat upang makarating sa paroroonan. Ang kakulangan ng pagamutan at mga pasilidad na pangkalusugan sa mga liblib na lugar, bukod pa sa kakulangan ng mga kagamitang pangmedikal sa mga naturang pasilidad at mga mamamayan na hindi mapagamot ang karamdaman dahil kapos sa yaman. Mga problema na pilit tinutugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng DOST at iba pang sangay nito. Isang halimbawa ang isla ng Bolinao, Pangasinan. Isang maliit na isla na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng paggamit ng bangka o barge. Sa leadership ng UP system, nagkumpuni kami ng mga iba't ibang mga eksperto ng universidad sa Maynila, sa Davao, sa Baguio. Tapos nag-usap-usap. Ano ba yung meron tayo ngayong kaalaman na maaaring pakinabangan ng mga taong bayan? So dun sa isa sa mga pulong-pulong na yon, nasabi ko, alam nyo ang kailangan talaga natin, kasi kulang ang doktor sa Pilipinas, hindi naman natin mapapupunta yung doktor sa lahat ng bahagi. We have 7,000 islands. We cannot put a doctor in every island. Kailangan natin ng isang device sana kung saan pwedeng ikabit sa isang pasyente ng isang health professional. Pagkatapos sa pamamagitan nun, magkakaroon ng impormasyon yung health professional at yung pasyente nung estado ng kalusugan ng pasyente na makakatulong sa kanilang dalawa na alagaan yung kalusugan ng pasyente. So, doon nag-umpisa yung idea ng isang telemedical diagnostic device na tinatawag natin ngayong RX box. Ganito lang yung tablet, less than 2 kilograms. Sensors na kasama, so may pulse ox to measure pulse rate, saka yung oxygenation sa blood. Ito yung ECG, 12 lead na siya, kagaya ng ginagamit sa mga ospital. BP up, alam naman to gamitin ng lahat. Maternal and fetal suite. So, minimeasure nito yung paghilab ng tiyan ng nanay. Temperature. So, ang thermometer namin ay hindi mercury, hindi din automatic. Skin surface na lang siya. Aparato na maraming gamit at nagbigay solusyon sa mga suliraning pangkalusugan at pangmedikal sa Pilipinas. Mula sa pagbiyahe ng malayo para magpatingin sa espesyalista at suliraning pangpinansyal hanggang sa kakulangan ng mga pagamutan at gamit na pangmedikal. Ang mga ito ay mabisang tinutugunan ng RX box. Isa na nga siyang mahusay na solusyon. Pero alamin natin sa mga mismong tao na natulungan ito. Nagkaroon ako ng sakit na masakit ito sa dibdib ko at saka masikip ang hininga. Nung wala pa po yung ECG machine sa Ibarba, nagpupunta ko po kami ng Ibarba ng bayan. Marami pa po pamasahe ang aning nagbubul para po lang makarating ng bayan. At saka nagbabayad po kami ng doktor kasi po sa private po kami pumunta. Ngayon, nagpasalamat naman sa kanila sapagkat yung ECG na, hindi na ako pumunta sa bayan o sa mga ibang doktor. Parang nakatulong din yan sa akin. Pasalamat po ako sa DOST at saka sa DOS po dahil sa tulong ng RH back na namin po ang aking karamdaman. Sana po maragdagan pa ang mga
sa RHU. Unang si Barbar para po hindi na po kami tatawid ng dagat, lalo na po pag emergency paggabi po. Magandang ginagawan to ng DOST sapagkat ang technology ay may puwang sa pagbibigay natin ng magandang serbisyo sa kalusugan. Subalit, dapat yung technology gagamitin mo sapagkat may gusto kang mabago sa sistema natin. At kung ang mga kababayan natin ay naramdaman ang tulong ng RxBox, ano naman kaya ang pananaw ng mga tauhan ng serbisyong pangkalusugan sa aparatong ito? Itong RHU po namin noon, yung nakikater po namin daily po ay 30 to 40 na patients. Nung dumating po yung RxBox, nung under po ni Dr. Roman Aldo Reyes, mas lalong dumami po yung mga patients namin. Malaki po yung naging ambag nito sa aming RHU. Katulad po nito sa mga patients namin na pumupunta dito na mga naka-experience ng chest pain, ganun, nagagawa na po namin ng ECG po. Yung mga pasyente, ngayon nakikita na nila na dati parang ang layo-layo ni doktor, ang layo-layo ng clinic, pero with the RxBox kaya nang dalhin kahit parte lang ng clinic doon mismo sa isla upang makaroon sila ng pagkakataon na malaman ano bang kalagayan ng kalusugan ko. Kasi doon sa box, pag kinabit ako doon, nagbibigay sa akin yun ng datos kung ano ang nangyayari sa aking katawan. Ibang klase nga naman itong aparato na ito. Mas pinadali ang buhay ng ating mga kababayan na kailangan ng lunas at sa mga kababayan natin na nagbibigay ng lunas. Meron kami mga stories na ang RxBox ay nakapagligtas na ng nanay na nagkaroon ng komplikasyon na agapan kaagad. Kaya naman, laking pasalamat niya na naggamitan siya ng RxBox. Nakatulong dahil una sa pagdadiagnose kung ano yung problema ng pasyente at yung malaking tanong nga na kung ito ba kaya nilang gamutin sa health center nila o kailangan ilipat. At saka it can also serve the OFW communities abroad. Yung device na yun. Nagkakaroon ng heart attack, pero dahil sa RxBox na kita dun sa ECG niya na nagka-heart attack na agapan na kagad, nabigyan ng gamot at naisalba yung kanyang buhay. Yung RxBox after the public health sector, yung a part of going to the commercialization na stage kami, within going to the private na. So, hindi lang po tinitingnan kasi yung local market dito. Magkakaroon kasi ng maraming market yun outside the Philippines. So, yun na po yung international market na ini-aim natin. Yung pinaka-importante dito, kaya tayo nagkaroon ng ganitong proyekto ay para lahat ng Pilipino, saan man siya naroroon, may doktor man o wala sa kanyang lugar, ay mabigyan ng magandang serbisyong pangkalusugan. At itong teknolohiyang ito ay magiging importanteng paraan para ito ay magkatotoo. Ang dami nga namang gamit ng RxBox at siguradong hindi lang dyan nagtatapos ang silbi ng aparato na ito. Isa sa mga tinitingnan namin ngayon yung para sa newborn hearing screening na nilagyan ng EEG na pagkapanganak ng bata, after mga ilang days, titingnan kung may problema ba sa pagdinig ng bata. Isa yun sa mga naka-pipeline. Yung mismong unit, make it more portable, siguro, at kasi syempre kailangan itong power at saka internet connection. So yun din na isang mga tinitingnan na mga bagay kung paano ma-improve pa. Sabi naman, ay hindi bagay yan dito sa Metro Manila. Bagay, alam niyo kung bakit? Kahit dito sa Metro Manila, kung walang nagbibigay ng instructions, kahit na dito sa Metro Manila, ang tendency ay ito kagad sasabihin mo sa pasyente, pumunta ka dyan sa ospital, pumunta ka na ron. Kung meron sila nitong RxBox, mag-iisip muna sila kung papupuntahin yun. Bakit kamo? Maghahanap ka ng ambulansya. Dapat may pamasahe yung pasyente mo. At para sa mga individual o lokal na pamahalaan, nais makaranas ng benepisyo ng RxBox, paano nga ba makakakuha ng aparatong ito? Sa RxBox gusto natin mawala ang panganib sa maraming buntis para na sa ganon ang kalusugan nila ay mapanatili nating mahusay. Sa ngayon, nalaman natin na puspusan ang pagsulong ng ating mga kawani sa pamahalaan upang maibigay ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
Sa pamamagitan ng RX Box ay siguradong patungo tayo sa tamang direksyon ng progresong pangmedikal at kalusugan. Kaya mga kasiyensya, sundan lang natin ang mga likhang Pinoy na para sa Pinoy na matatagpuan lamang only in the Philippines, dito sa Telehealth. Sa trabaho po namin, magiging madali na dahil hindi na po kami mahihirapan na kuha ng bawat gamit, kundi sabay-sabay na po nandyan na hindi na kami toxic ang aming pasyente, yung aming papaanakin, hindi na po kami tatakbo-takbong kukunin yung BP, kukunin yung FHT niya dahil nandyan na po lahat sa RX Box. Wala pa po yung RX Box tsaka cheats sa amin, mabagal po yung proseso ng pag-a-admit namin kasi po kailangan pa po namin hanapin yung mga charts nila. Minsan po naglo-lost file pa po kami. Nung dumating na po yung RX Box tsaka cheats dito sa amin, mas bumilis, mas gumaan, tapos naging kampante na po kami sa mga serbisyong pangkalusugan po namin. Nandun na yan, hindi na kami mahihirapan sa paggawa ng report. Naka-record na sila lahat, hindi na kami magbuklat-buklat, hahanapin pa yung mga services na na-i-offer namin sa mga patient, tapos liligumin namin sa at the end of the month, itatali namin yon, diyan, titingnan lang namin, bubuksan lang namin, yun na siya. Sinasabi ni midwife na tumataas baba yung yung blood pressure mo, kaya hindi ko kakayanin baka kung anong mangyari sa inyo yung dalawa ng baby. Kung wala yung kagamitan na yun, yung RX Box,
hindi ko malalaman kung buhay pa kami ng anak ko ngayon kasi nanganganib na nga yung buhay namin. Tapos hindi pa namin alam kung okay ba yung bata or okay ba yung blood pressure ko. Baka isa sa amin ang nawala ngayon. Nakakabilib talaga ang DOST. Ang mga innovation and projects na inyong binubuo at ibinibigay sa publiko ay patunay lamang na #1 sa puso ninyo ang public service. And that's it for today. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami. Kenood lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube, or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH. And like our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.